Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhawati, sa video na ito, pag-aaralan natin ang talkhis ng kitab Kayfa Tutqinun Nahw. Ang gramatika ng wikang Arabic ay napakahalaga upang mas malalim nating maunawaan ng Quran at ang Sunnah at iba pang tekstong Arabic. Kaya't samahan ninyo ako sa pagsisiyasat ng mga bagong konsepto at patakaran sa Nahw na tutulong sa atin upang mas maging bihasa sa wikang Arabic. At kung gusto ninyong matuto pa ng higit pa tungkol sa Arabic language at iba pang kaugnay na aralin, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tara, magsimula na tayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pangalan, alisim. Yang kasimu ila, alisim yang kasimu ila. Ang pangalan or ang isim, ang noun ay nahahati sa zahir, isim zahir, isim mudmar at isim mubham. Isim zahir at saka isim mudmar. Zahir is pangkaraniwang isim, yung isim na alam natin na pangkaraniwang isim, isim zahir. Ang isim zahir ay ang isim zahir, under ng isim zahir ang mufrad, muthanna, jam' mudhakkar as-salim, jam'ul muannath as-salim at jam'ut taksir. Jam'ul mufrad, ibig sabihin mufrad, singular. Halimbawa, Muhammad, Fatima, ilmun, qalamun, hisanun, tawilatun. Yan ang mga example ng isim mufrad, zahir, under siya ng isim zahir. Ang pangalawa ang muthanna, dalawahan, dual. Halimbawa ng muthanna, muallimani, muallimani, muallimaini, muhandisatani, muhandisataini, qalamani, qalamaini. Yan ang example, halimbawa ng muthanna. Ang pangatlo ang jam'ul mudhakkar as-salim, jama' na panglalaki, plural na panglalaki. Halimbawa, al-amthila dyan sa jam'ul mudhakkar as-salim, muallimuna, muallimina, muhandisuna, muhandisina. Mga maraming guro at saka mga maraming engineers. Ang pangapat, jam'ul muannath as-salim. Jam'ul muannath as-salim ay mga jama' plural pambabae. Example dyan, muallimat, muhandisat, salihat, muslimat. Yan ay mga jama' na pangbabae. Hindi kagaya ng muallimun, ibig sabihin mga lalaking guro, at ang muallimat, mga babaeng guro. Ang panglima na under ng isim zahir ang jam'ut taksir. Ang example dyan, tulab, ummal, ulama, aqlam, nujum, hamir. Jama' taksir. Ang jama' taksir ay isa sa mga jama' maramihan na ibig sabihin halo-halo na dyan, halo-halo, jama' taksir. Ngunit ang jama' taksir hindi kagaya ng jam'ul mudhakkar as-salim at jam'ul muannath as-salim. Meron talagang palatandaan at hindi masisira yung mufrad, yung plural. Kaya tinawag ang jam'ut taksir na at taksir dahil sinisira nito ang arrangement ng mufrad. Kagaya ng tulabun. Ang tulabun ay mula sa talib. Yung talib, kung titingnan natin, pag sinabi mong tulabun, na disarrange yung na minsan nadadagdagan, minsan na babawasan yung huruf ng kalimat kapag ginawang jama' taksir. Halimbawa ng ummal. Ang ummal ay mula sa amil.
So dito nadagdagan ng isang mim, ummal, at saka na disarrange yung amil, yung amil dito sa after ng ain, amil. Dito yung alif napunta doon sa after ng mim, ummal, at saka nadagdagan ng tasdid. Yung ulama ganoon din, ang kanyang mufrad is alim. So sa jamak taksir, ulama, nasira yung arrangement ng mga huruf sa mufrad. Hindi kagaya ng jamak mudzakkar salim, dagdagan mo lang yan ng waw at saka nun or ya at saka nun. Halimbawa, muallimun mufrad singular. Pag sinabi nating maraming mga guro, muallimuna, dinagdagan lang natin ng waw at saka nun or ya at saka nun, kagaya ng muallimina, muhandis, ganun din. Muhandisun mufrad. Pag gawin nating plural at sa jamak mudzakkar salim, muhandisuna or muhandisina. Yung mga binanggit natin ang mufrad muthanna jamak, jam'ul mudzakkar salim, jam'ul muannaths salim, jam'ut taksir, ito ay isim mufrad, al-isim mufrad. Ang pangalawang bahagi ng isim ay ang mudmar. Ang isim mudmar. Mudmar. Isim mudmar. Ang mudmar ay ang pronoun, damir. Ito ay mga isim, ang mga damir ay isim. Pangalawang bahagi ng isim, ang una ay ang zahir, ang pangalawa ay ang mudmar, ibig sabihin is pronoun, lihim. Ang damir ay tatlong bahagi yung damir. Mayroon damir mutakallim, mukhatab at saka ghaib. Ang mutakallim ay ang first person. Ang first person or unang panauhin. Ang halimbawa dito ay ang nahnu at saka ana. Ang ibig sabihin ng nahnu, kami. Ibig sabihin ng ana, ako. Yan ay damir mutakallim. At meron din damir mutakallim or mudmar, ang ya mutakallim, ya al-mutakallim at saka na al-mutakallimin. Yan ay ang mga damair al-muttasila, yung mga damir na dumidikit sa kalimat, kagaya ng kitabi, yung ya doon ay mudmar, damir mutakallim. At saka yung na kitabuna, yung na doon ay damir al-mutakallimin, ibig sabihin madaming mga nagsasabi, mga nagsasalita, or first person. Ang mukhatab ay second person. Ang ibig sabihin ng mukhatab ay second person, ikalawang panauhin, kagaya ng anta, ikaw, pero ginagamit sa lalaki, ikaw, anta. Ang anti, babae, antuma, kayong dalawa, lalaki man o babae. Antum, kayong mga lalaki, antun na, kayong mga babae. Yan ang damir mukhatab, damir mukhatab. Meron din damir mukhatab na mutakallim, damir mukhatab na muttasil, nakadikit sa kalimat, kagaya ng ka, kaf, at saka kaf, kagaya ng kitabuka, kitabuka, kitabuki, ki. Yung ka at saka ki, yun ay mga isim din, yun ay mga isim din under ng mudmar. At saka ang damir na iya, iyaka, iyakuma, iyakum, yun ay damir mukhatab, damir mukhatab. Meron din damir ghaib. Ang damir ghaib ay third person, kagaya ng huwa, hiya. Huwa, siya na lalaki, hiya, siya ng babae, huma, dalawa sila, hunna, silang mga babae, hum, silang mga kalalakihan, at hu, yung ha na damir muttasil, dumidikit sa isim or sa kalimat, kagaya ng tinatawag na haul ghaiba. Yung kaf tinatawag na kaful khitab, hindi ko na pangalanan kanina, kaful khitab. Yung haul ghaiba, kagaya ng kitabuhu, kitabuha, kitabuhum, kitabuhunna, yun ay mga damair muttasila under ng mudmar. Yun ay mga isim, kahit isang letra lang ang nakikita natin na kaf or ha, yun ay under ng damir, kaya sila ay mga isim. Okay. Ang pangatlong bahagi ng isim ay ang mubham. Mubham. Ang ibig sabihin ng mubham or isim mubham ay mga
Isim mubham. Ang ibig sabihin ng mubham or isim mubham, pangalang di tiyak or ambiguous noun. Ambiguous noun. Kagaya ng isim isyara at isim mausula. Hindi tiyak, ha? Kasi pag sinabi natin isim isyara, demonstrative pronoun, isim isyara, kagaya ng hadha, hadhihi, ito, yan, hadha, hadhihi, dhalika, tilka, yan isim isyara. Yan ay under ng isim mubham. At ang isim mausul, relative pronoun, isim mausul, relative pronoun, kagaya ng alladhi, allati, alladhina, yan ang mga example ng isim mubham, o yan ang under ng isim mubham. Ismu isyara, hada, this, pero pang lalaki ang hada. Hadihi pang babae, hadihi this. Hadani dalawa, lalaki. This, hada, hatani dalawang babae. Haula, marami, jama'. Dhalika, ginagamit sa malayo, that. Tilka, babae. Ang asma mausula ay alladhi, allati, alladhani, allatani, allai, alladhina. Yun ay ang halimbawa ng isim mausul. Isim mausul. Ang alladhi, pwede natin bigyan ng kahulugan na or na ito, pero sa lalaki, alladhi, allati sa babae. At alladhina na mga or allati na pang babae. Wallahu alam. Ibig sabihin ay al-asma mausula. Example ng mga asma mausula, alladhi. Hindi ko masyadong mabigyan ng kahulugan kasi nga mubham yung alladhi. For example dito, sabi natin ra'aytu al-walad alladhi, ra'aytu al-walada alladhi dakhala al-fasl, aw alladhi ra'aytu al-walada alladhi kharaja min al-fasli anifan, mathalan. Nakita ko yung bata na lumabas, sa from classroom. Ra'aytu al-walada alladhi kharaja min al-fasli anifan. Nakita ko na yung batang na lumabas kanina sa classroom. Yun ang pwede natin gawing halimbawa sa alladhi. So yun ang khulasa sa ating binasa. Ang isim ay nababahagi sa tatlo o nahati sa tatlo: isim zahir, isim mudmar, at saka isim mubham.